AZ login. Hindi kilala ni PowerShell. AZ login. Yan. Sana web authentication. Yun! Web authentication. Ah, use different account. O connect tayo sa cloud. In. Teka, stop kong na-share. Makikita yung credential. Stop ko lang yung share. Lalagay lang yung login ID password. Yun lang gagawin ko. Saan ang ID? Okay, back to sharing. Ano ako authentication fee? Select na ako yung ano lang. Ayaw ko pa. Please get a light tenant ID. No, sabi, bakit gala? Hindi ako makakonect. Pero, usually, ganito yan. Try nyo na lang, no? Yan yung program. So, new PS drive, ibig sabihin, gagawa lang to ng drive. Papuntang sa ginawa kong file. Ito yun eh, accessible to eh. Oh. Accessible na yan eh. So, once success, magkakaroon ka ng 100 terabyte na hard drive dapat. For some reason, ewan kung bakit. Ayaw. Baka pagod na siya. So, no access. Talaga no access in public. That's normal. Okay, so, ganito lang tayo. Check pa rin natin bakit walang access. Sir, question. Go ahead, sir. Sir, pag yung magmamigrate from on-prem na VM to Azure, ay, ibang ano yan, ibang easy ano yan. Oh, magmamigrate from... Ito, From on sakto. Ito yun. So first of all, you have to sync up yung mga objects from AD papuntang Entra ID. Yun ang una mong gagawin. Yung ginawa natin day one. okay. Pero yung Okay. mismong VM hindi ano siya pwede siya ano, Iwan mo i-migrate. na yung VM. Iwan mo na yung, di ba meron tayong EDM1, yung mga ganon? Ay, okay, okay. I-decommission mo na to eh. Hindi mo na kailangan, local lang kasi to, on-prem to. Hindi mo na kakailangan to in the future. So, di ba may file ka? May mga Ah, file ka yan. A-upload mo lang sa file yon sa cloud. okay. Now, pag success to, hindi kasi yan eh. Hindi natin ma-access eh, for some reason. So, yun yung process na lalagay muna natin sa Azure File Sync, which is yun Ah, yung magiging file server niya. Tapos, di ba may mga VM1 akong ginawa sa San Francisco. I-attach mo yung 100 terabyte dun sa virtual machine using this command. Ito na yung command. Magugulat ka, meron na siyang drive Z. Yan. Magkakaroon siya. Pero ito yun, Z. Kukonek yung mga user drive Z. Pero nakamap lang yun dito. Tapos, yun ang magiging file server mo. Lagyan mo na ng kota-kota. No? Okay naman yung permission natin. Okay. Oh, next run. No health issue. Up naman siya. Rerun ko lang ulito. Pag wala, uwi na tayo. So, yan lang yung command to map. Yan, comment out. Okay, testing. Observe file sync PS1. Running saves the save. Alam ko na, alam ko na, alam ko na. Disable the running script. Di yata ako nag-run as admin.
Hindi nagre-respond to eh. Yung test niya. 445 SMB to server message block. File share, ibig sabihin. File share na nasa cloud na. Okay. Oh, no health issue. Okay naman daw lahat. Performance, okay naman. Ba't ayaw mo? Pero pwede mo ma-browse dito. Ito na yun. Yan na yun. Kasi mag-upload ka ng installer, drag and drop lang. May cloud ka na. Oh. Sa cloud na. Ito lang yan. Upload. Pwede rin mag-upload via browser. Yun na. Oh, meron ka ng libreng storage. Ay, may bayad din. Ay. You can also backup. If you have a backup, then revert back sa snapshot, you can back. No? Ayan. So, naka-upload na kami ng isang file. Browser-based madali, pero itong ano, ayaw eh. Ayaw eh. Sabi niya, hindi makakonect daw. Unreachable. Pero pingable ka ba? Hindi naman naka-open yung ping eh. Pero up and running yung file server. Ayan, nakapag-upload ako. Okay, storage account key, Active Directory. Last attempt, pag ito wala pa, bahala na. Yan na yun. Copy. Run. May error talaga. Last time, ano eh. Direct connection na kaagad kami. Sa port eh, hindi niya ma-open. Sa side ng Azure, hindi ma-connect. Tinetest niya yung kung naka-open yung 445. Di ba pwede palitan ito ng 443? Sige, tanungin natin si Azure. Unreachable. Sige, wala nang validation. Tuloy-tuloy na natin. Tuloy na natin. Ito lang yan, kakopy niya ang dulo. Ay, teka, bakit root? Nagro-root siya. So, persist meaning the moment you reboot, nandun pa rin yung drive C. Ay, may colon siyang kulay. May kulang siyang colon. Sandali, balikan natin ito. Dapat to colon, di ba? Hindi. New PS drive. Tapos enter. Yan. Okay, ayaw talaga. Naka-block daw tong 445. Ay, nasa Philippines pala tayo. Baka nga hindi allowed ang Philippines. Pinablock nila. Sana dun sa VM. Gawin nyo to sa VM. Pasok agad to. Kung may VM ka, execute mo to. Automatic. So, babalikan ko sa bahay ito. Titingnan ko. Pupunta ako dito. Then sa VM ko, pa-copy-paste ko lang tong script na to. Hindi, nasa loob na ako ng Azure. That means yung 445, open na yun. Azure VM. Sa loob ng Azure. Ayan. Pasok yan. Ginawa na. Okay. So, ganun lang tayo. Yung video, meron naman kaming email. Send ko na lang sa email ninyo. No? Send ko lang sa email yung video link kasi upload ko sa YouTube. Pero abangan nyo sa YouTube channel namin. Nandun lahat eh. Ito siya oh. Hindi ko lang ma-distinguish kung sino dito. Kasi kasama yung ethical hacking dito eh. So upload lang namin, then pati yung book.
Nandun din yun. Tapos, yung PowerPoint. Sasave ko din yung PowerPoint. Okay, oh, shoot, nakita. Oh, nabigay ko na. Yung module. Nakapin na ba? Ito. Yung module. Sama namin dyan lahat. Itong module 1. Actually, nabigay ko na yata ito. Sa Zoom. Hindi nyo na-copy? Hindi nyo na-copy? Sige. Ibigay natin. Sa Google Drive din. Ma-upload nyo na yan by tomorrow. Wala. Accessible by anybody. Okay lang ba? Patulong. Pa-shutdown na lang ang ating mga virtual machines sa mga naka-Zoom. Pwede pa kayo mag-lab. Hanggang alas 12. Hanggang alas 5 pala bukas. Mahirap ang exam. May reviewer ako. Bibigyan ko kayo ng reviewer. Hindi kaya nung mga Hindi yun. Wala, bago lang kasi to eh. Hindi kaya ng YouTube yan. Sir, may equivalent to how many years yung mga Microsoft certified? Wala. Pag napas yung exam, Microsoft certified na yan. Actually, ngayon, 1 year na lang. 1 year. Sir, required ba na yung Azure muna? Ano ba yun? Azure Hindi na. 900. Pwedeng Ah, diretso na dito. Hindi na. Diretso na. Sige. Fundamental kasi yun eh. Ito naman, Yung Azure. 104, sir, parang same lang din ba dito yun? Hindi. Yung 104, pure Azure. Pure Walang Azure. on-prem. Wala nang mga virtual machine. So, Kasi kumbaga, kung sir, magmamigrate ka, ito yun eh. Ito yung kailangan mo. Yung pinag-aralan natin. mm, Tingnan nyo yung ano ko, certification ko nung 2016. No? Wala naman na expiration. Eh. Pero ito Citrix ko nag-expire 2014. Yung Citrix expired. Oh. CCNA, makikita mo may expiration. CCNA ko. Expire na. 2014 pa kasi. Pero bakit yung Microsoft walang nakalagay? Wala. Microsoft wala. Pero 3 years yan nag-expire. CCNP ko bago lang. Mag-expire by 3 years yan eh. Pero nag-offer si Nexus ng Citrix. 25. Dati, minimum 5 student. Okay. Basta Microsoft Certified Trainer 2023. Yeah. Walang gaano nag-enroll kaya natigil. Wala, sir. Konti lang. Ba't kaya wala? Sa India, dami. Sa Australia, number 1 to po. Medyo malaki din ang pera dyan eh. Malaki pera. Tingnan mo, type mo lang Citrix. Malaki pera dyan eh. Maganda tong Citrix Virtual Desktop as a Service. DaaS yan. Ayan, 95,000 a year. Citrix na. Hindi ko makita. Uy, PowerShell. Azure. So, question dito, hindi naman lahat kailangan alam mo yun. Some experience lang. Yan. So, may course kami. Ang dami naming course na Microsoft. Meron. Susunod dito, AZ-104. Tapos, meron kaming Microsoft Certified Solution Architect, Expert. Yun ang MCSC. Expert level. Tapos, ng DevOps Engineer. Yun. Tuloy-tuloy nyo. Pero anong cover niya? Ngayon lang namin open. DevOps. Hanaan tayo DevOps. Hanaan tayo DevOps. Azure DevOps. Laki nito ba? $950 per day. Yun ang 104? Ha? Anong coverage ng 104, sir? Purely Azure administration. Okay. Pwedeng bumaba sa saan? Magkano ba Azure nila? Magkano? Invented Video, 18,000? Dito magkano? 28 ba? Talaga? So, 18? Sige, gawin na.